So, kung usaping negosyo, ikaw ay magaling na negosyante rin. Hindi ka lang basta farmer. Ano po, dahil mana na siguro namin sa anong nanay namin at tatay, yung pagdala ng gulay sa bagsakan, tapos nag-finance, nabili. So, masaya na kami kung may tubo kami bawat kilo, kahit 2 pesos, okay na. At least meron araw-araw, di ba? Ganyan lang. Kay Jezreel, nangangarap ka ba na balang araw babalik ka sa Mindanao para balikan yung farming mo, yung negosyo mo? Kasi hindi lang basta farmer si Kuya Jezreel nag-finance ka na. Oo. Diba? Tinutulungan mo na yung mga farmer. Yes, binibigyan mo na ng puhunan. Kinukuha mo na yung produkto nila. Ikaw nang nagdadala sa Cebu. Bire mo Cebu pa from Mindanao to Cebu. Mindanao, yung town, yung city ninyo? Pagadian City. Bire mo from Pagadian City, no? Dadalhin pa niya sa Cebu. Yes po. So malaki na yung negosyo mo, kuya, di ba? Oo. May mga sasakyan ka, may mga property ka. Nawala lahat yun. Nawala sa isang iglap lang. Yung time na nagka-pandemya. Nangangarap ka ba na may balik lahat yun, yung nawala sa'yo? Kung ipinagkaloob ng ating pong may kapal. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So, na-mention natin yung fertilization, land prep, naayos na natin. Actually, una, na-discuss natin, site selection. Sabi mo nga, may source of water. Okay, then land prep, diba? Doon sa pag-land prep pa lang, pagbungkal pa lang, meron ka nang ilalagay, diba? And then, bago ka magtanim. And then, management ng talong, which is, napag-usap na natin yung fertilization. Ngayon, pests and diseases, natapos na rin natin. Ano pa ang importante sa pagtatalong? Hindi naman natin lahat makukuha ang mga nutrients sa fertilizer natin nilalahok. So, pwede tayo mag-add ng mga foliar fertilizer. Foliar? Oo. So, kasi ang foliar fertilizer, may foliar sa fertilizer para sa bagong tanim, may foliar naman sa mga ganito ng edad na mumunga na. Magkaiba? So, magkaiba siya. So, ang ginagamit ko din yung mga Plant Curtin 10, organic po siya, para po siya sa bagong tanim. Para sa bagong tanim yan? Nutri-Plant AG, pwede din. Okay. Green Acres, pwede din sa bagong tanim. Okay. Mga Peters na 2020, pwede din. Pwede rin. Okay. Pero pag halimbawa ganitong stage na, may mga bunga, patuloy ang pagbulak, patuloy ang iba na din ang ating... Ano na ang ginagamit? Ang ginagamit natin din yung mga foliar na mayaman sa micronutrients, available ang major elements, kadang nutrients, pati ang mga microelements. Okay. So, nagamit tayo din ng Green Acres at saka yung 945-15 na Peters. Peters din? Okay. Kasi available ang mga secondary nutrients, pati ang mga microelements. So, yun po ang pinaka-mahalaga. Tapos yung calcium, magnesium at zinc, mataas din sa mga foliar na yon na ating ginagamit din Pero ang may pinakamarami tayo din ng mga foliar nating ginagamit, yung Green Acres at saka yung Nutri-Plant AG. Ang pagpo-foliar yan hanggang matapos na rin yung buhay ng halaman. Every kailan din? Ang inaugali ko, kalimbawa nagpitas ako sa umaga. Pagkatapos, mamayang hapon mag-spray. Mag-spray ka na? Yes po. So tuwing pipitas ka, mag-spray ka? After harvest. Foliar. After harvest, yes, which is ang harvest mo every 5 days? 4 to 5 days. 4 to 5 days. Yes po. Ganyan. Para tuloy ang pagbulak, tuloy ang pagtubo ng talbos. Yung ganda ng bunga nitong ilang buwan to? 2 months? 3 months? Mag 3 months na. Itong 3 months old na, mag 3 months pa na siya. Eggplant. Yung ganda ng bunga nito, parehas ba ang ganda ng bunga doon sa 1 taon na eggplant? Yes po. Parehas lang? May technique o pamamaraan.
Kung ang panahon ay palaging may ulan, may init, yun ang tinatawag nating parang perfect na para sa paghahalaman. Kahit isang taon o kahit magdalawang taon, ganun pa din ang bunga. Pero Okay. kung sa tag-araw, hindi din. Kahit 5 buwan pa, babansot din ang bunga. I see. Ang dahilan po, dahil sa kakulangan po ng tubig at saka sa sobrang init. Pero kahit na may irrigation ka, ganun pa rin? Ano din siya, mga hanggang 6 months, putulin ko siya iraton. Magraraton ka na. Pag raton, Oo. susuloy siya, bubunga siya ulit nga ng ganito. Ganito kaganda rin Yes yung po. ibubunga ng raton. Oo. Para mapalitan yung mga matatandang sanga na at Oo. magkaroon ng panibagong sanga. Kasi yung bagong sanga ang magbibigay ng magandang bunga. Yes po. Okay. Ano na ang susunod? Harvest na. Harvest. Harvest na. Yung Yes, pinakamasayang part. Yan. Ayan. Yun po ang pinakamasaya. Pag yung- Lalo na pag maganda ang presyo. Yes po. Yung kagaya nito, itong bunga na to, ilang days yan bago i-harvest yan? Kung halimbawa yung naka-full years yan, mga 8 to 10 days, makuha na. 8 to 10 Yes po. days. Oo. Okay. So parang nag-harvest ka, tapos nag-harvest ulit, susunod, siya na. Oo. Siya na. Okay. Sa susunod, ito. So ngayon pa, isa-isa pang nakuha namin kasi nabagyo siya. Oo. So nakakuha lang tayo ng Nagre-recover. 10 bundle. So sa susunod, ito na. So marami na to, kaya na siguro mga 500 kilos. So ito, Yung ito ganito pang kalaki. itong mga tanim, itong mga bunga na to, sa Ah, susunod na harvest po ito. 3 to 4 days, pwede na. 3 to 4 days pwede na yan. Malaki. Abot na to siya na 6, 7, 1 kilo. Pero kung tutuusin, pwede na rin to, di ba? Ay, kung halimbawa ang tanim mo stress, kulang sa nutrient, pwede na to. Kasi yung ibang mga farmers na nagbabagsak ng gulay sa tanawan, yung mga ganito kalaki, pinipitas na nila kasi matanda na, mabuto na. I Dahil see. kulang sa calcium. Oh, I see. Oo. Pero sa atin, ito, maliit pa, pero tingnan natin malaki na. Pwede nang i-harvest. Ganun pala yun. Mm. So, naibigay mo lahat ng requirement niya, talagang lalaki siya Yes ng po. malaki. Oo. Na hindi matigas ang buto. Oo. Okay, anong oras ang pag-harvest? Umaga. Mga anong oras po yan? Kung halimbawa ay mga alas 5:30, makita ng bunga, pwede nang magpitas. Alas 5. Basta may araw, Basta may araw. liwanag, pwede Oo, na. Oo. Para pagdating natin doon sa bagsakan, sa sariwang makakarating. Oo. Mga anong oras darating sa bagsakan yan? Mga hapon? Ang 10:30, ganyan. 11. Nandun na. Paalis. Tanawan lang. Ito, napaalis na sila. Malis na yung kanina, yung ampalaya. Ang palaya at saka talong, diyan na nilang upo doon sa kabila. Oh, I see. I-sample nga nating mag-harvest kung may ma-harvest Yes tayong po. pa isa-isa para makita lang nila. Pwede naman dito. Okay. Okay, So, pwede. ito, pwede na to. Pwede. Okay, paano po ang pag-harvest? Ganyan lang. Pwede ganyan. Ayun. Anong iingatan para hindi masira yung halaman? Pwede naman, halimbawa, kung may cutter ka, ikat siya. Pwede Pero, ikat. pag halimbawa ay mag-harvest ka ng talong, ay ito, ganyan lang ang aming pag-harvest, hindi pinuputol. Mm. Kung ang tangkay nakapunta doon, ang kamay mo ay nandito. Oh, Halimbawa I see. ito ganyan din ang kamay mo. Kung nasa talikod ang ano niya, nakatalikod, doon po ang kamay mo. Halimbawa, dini ang kamay mo. Huwag dini, parang hindi maputol ang sanga. Oh, I see. So, ulitin natin ha. Mm. So, ito, sabi ni Kuya Jezreel, dahil yung bunga ay nandito, Ay, dini ang kamay, so dini. dito mo igaganon. Ganyan. Tataas mo dito. Ganyan. Huwag dito ang kamay mo kasi baka maputol. ito sumama maputol. Ah. Yan. Sige, mag-sample pa nga tayo, Kuya. Sige. Saan pa tayong Ito. mga Pwede na? naman. Pwede na to. Oo, yan. Ito, try mo. to. Ay, maliit pa masyado. Yan. Ito, pwede na to. Yan. Yun. Hindi. Natatakot ako baka maputol ko Ay, yung okay ano. na. Yun. Yan. Ito, pwede na to. Ito, yun. Gaganda, oh. Yan malaki. Ganyan lang. Ayan. Yan Ito, pwede na ba to? pwede, Ayan, oh. pwede. So, Yan. ito, pag ganyan ang kamay, taas mo. Yan. Yun. Ganyan lang. Ganun lang. Doon sa kabila, Yan. Pag nangganyan kamay mo, dini ang kamay mo. Dini. Kagaya nito. Ito. Diyan ang kamay mo. Ayan, dito ang kamay. Tapos, unutin ano yan sa taas. Yun. Ganyan lang. Ang sipag mo rin, kuya. Paano Ano yun? lang, tiyaga lang. Namimiss mo misis mo kasi ang layo nyo. Ano man, galing siya din uwi, yun, pabalik ba. Ah, Palagi naman ako umuwi.
Lagi ka rin umuwi. Oo, ito. So, naka-aeroplano rin si Madam pag pupunta rito. Oo, yan. Pero ito lalaki pa. Oo, lumaki pa to. Pinakita lang natin para alam natin mag-harvest. Oo. Ang ano, kung halimbawa ay sa susunod pa to, yung ano to, 1 kilo na. Kasi lumaki Ngayon pa to parang kalahati lang to siguro, wala pa. Ang 6 grams siguro. Ganyan lang. Okay na to. Okay na yan? Pakita natin na yan? Oh, yan. Kasi kapipitas lang, walang nang malalaki, ubos. Ubus na yung malalaki. Pero kumikita naman kayo lagi. Oo. Nag-back to zero lang kami yung time na, kasi naka 700 kami sa gasto din yung 3 hectares kapin. Nag-back to zero kami, kasi yung ang kamatis namin ay nag-umpisa nang namumunga tapos na bagyo. Back to zero, walang natirang buhay, patay lahat sa bagyong Christine. Pati ang talong namin bagsak. So, ang talong namin nakaka-recover kasi niraton ko diretso. 28 days after na ano siya, naraton, nakaharvest kami uli. Tapos yung nasa pang 5, 6, 7, 3 magkasunod na marami kaming harvest tag 2 tonelada sa 4,006 ka puno. Then yun ang nakabawi kasi ang kilo 120 tag 2 tonelada. Di 3 harvest na magkasunod bawi. Talong pala pag nasira yan, May kahit mura yan, kahit bata yan, roton mo na. Oo. Pero din sa atin nabagsak siya dahil bata pa, inano lang, inayos lang namin ni-repair. Tinayo lang. Oh, tinalian lang uli kasi kita mo ang puno. Tapos may pailang inang sanga na ano na bali natanggal. Kaya medyo pag ganun siya, tapos umakyat ulit. Kasi ang hangin sa dala sa Baguio parang papunta doon, walang direksyon. Walang isang direksyon kahit saan lang. So yung ganito kalawak, nasa 3,000 to coffin ka puno, kunti lang. Pero pag mapaganda natin to, kaya itong mag-harvest 1.5, isang harvest lang. Talaga. Kasi maraming beses ko na subukan, isang hektarya nasa 900, nasa mga 4,000 kilos doon sa amin sa Mindanao. So sa tingin ko wala namang pinagkaima doon kasi din Pero front lang sa Bagyo. mga fishing insekto din at saka bagyo. Doon sa Mindanao, bihira lang ang bagyo sa lugar namin sa Zamboanga. Oo. Nakapasyal ka naman doon siguro. Oo, Marami ka naman ako doon sa pinapicture. ano sa city nyo, sa Pagadian. Pagadian. Nakarating na ako doon. So ilang taon ka na nagtatalong? Matagal na po. Talagang bumalik lahat lang ako. yung nalalaman mo through experience yun, unti-unti? Yes po, kasi may seminar, may mga halimbawa, iba naman ang farmers kasi hands-on. Oo. Tapos Kasi kung yung halimbawa, natututunan mo sa seminar, hindi naman lahat yun nag-work, di ba? Yes po, kasi I-adjust mo pa rin doon sa personal experience mo. yes po, tama. Ako lang mismo, halimbawa, pag sumali ako, may dala akong notebook, hindi mawala pa table pen. Oh. So, kung ano, ang kadalasan ang magsasalita, kung gagamitin mga guys, yung may mga experience na. Oh. So, kung ano ang best practice nila na napatunayan nila na ito ay pwedeng Nangyayari. i-apply sa mga farmers, tapos may mapupuntahan at marating ang farmers na mabahagian niya, yun po ang aking sinusulat. Isusulat. Tapos, yung nakuha ko sa seminar, yun po ang aking ina-apply. Gagawin. I-compare ko sa akin natutunan ito, yung ibinahagi ni sir sa seminar, i-apply ko dito. Din tapos, ganyan ako. Para ako mismo Titingnan mo ngayon kung yung dating ginagawa mo at saka yung tinuro niya kung alin ang mas mahusay. Oo. So yan, unti-unti nga parang halimbawa kung problema lang sa fishing insekto, paano sila ma-minimize, yan, direkta na ako, ito lang, gamitin. Pag halimbawa may mga farmers na tumawag, patulong naman ka farmers, ito po ang aking talong, naka-harvest ko 1.5, nasa 200 kilos lang ang good. Uod na lahat, paano ko i-control, yan, ituturo ko na kung paano ang technique. So walang uod talaga dito. Meron, marami sir. Hindi mo lang mapansin dahil ano sila, nasunod natin. Nasa loob, no? Picture yo. Yung mga viewers daw ninyo, mo picture. Sir, sama ka. Sige. Picture tayo. Ilan taong ka na kuya? Mag-45 ngayong January 29. Oh, malapit na ang birthday mo. Malapit na. Sa birthday mo, balik ako. Maganda na yung palaya. Sige. Walang problema, mag-iyaw lang tayo ng talong. Oo, ayan. Yan, kasama pa rin natin si Kuya Jezreel at pinakita na niya yung kanyang napakagandang talungan na despite of kadadaan ng mga bagyo,
kung titignan mo yung talungan mo, parang hindi dinaanan ng bagyo sa ganda. Yes po, dahil may mga ginagamit po tayo, mga pang anti-stress para mabilis lang po silang makaka-recover. Yan ang mga so yun pa sekreto. yung pinaka-importante. Yan ang pinakasekreto. Yes, At itong ampalayahan, Ganun pa din. ganun din, no? Gagagaling din ng bagyo to. Pero despite of, no, medyo basa, sobrang basa, pero napapabungo mo pa rin, napaganda mo pa rin yung dahon, at tuloy-tuloy kang nag-harvest. Yes. Ano naman ang sekreto dito sa ampalaya? Ano lang po, halimbawa ay, ito yung nabagyo siya, kasi nalubog siya sa tubig. Oo. 3 days after, alam naman natin pag malubog sa tubig, ang mga oxygen ma-hold. Okay. So, inantay pa natin ang 3 araw Oo. bago tayo nagdilig ng fertilizer na may kasamang consort Oh, I para po sa see. ugat. At saka resistensya sa ating tanim. Oo. Parang mabilis lang makaka-recover. Then nag-spray po tayo ng mga organic na yon. Si Kuya Jezreel ay nakakapag-mention ng mga brand name, no? Pero bonus lang ng mga brand name yan. Wala kaming bayad dito. Napakaswerte nila, no? na Swerte nabanggit nila natin. na nababanggit sila, pero Kasi wala. napatunayan naman natin maganda. Hindi naman pwede nating i-ano natin sa ating mga viewers, di ba? Oo. Ayan. So, swerte ng mga brand. Kuya, yung doon sa Ampalaya kanina nung kararating namin, sabi mo, may sistema ka, no? Kakaiba rin yung sistema mo kasi hindi ito yung tinuturo Yes po. ng mga technician, ng mga fertilizer company, seed company, Yes. mga farm inputs, no? Hindi yun. Kasi ang tinuturo nila ay i-pruning mo yung ampalaya. Di ba yung pagtubo may lumalabas na dalawang ganito, di ba? Oo. Sa kanila pinuputol nila yun eh. Pinuputol. Sa'yo, sabi mo, hindi ka nagpo-pruning. Okay. So, sa mga subscriber at saka sa mga followers, commentator, share po sa ating inidolo pong isang kaibigan na farmer agriculturist influencer, ma-share ko po. Ako mismo ang gumagawa ng paraan. Okay. So, yung paraan na pagpro-pruning, yun po ang natutunan ko galing sa lolo, tatay. So, okay. yung ganito na papadinding, yung hindi na mag-pruning, ako na mismo. So, ako mismo ang nag-probe kung alin sa dalawang paraan, pruning at hindi. So, yung time na ay ako'y binata pa, nakabili ang tatay ng 2 lata, sabi ako ang mag-alaga sa isa. Sabi niya, Okay. sige, parang matuto ka. So, sa edad ko pa lang na 12 years old, parang Tanim ka na. nagtanim na ako. Sanay na din ako sa pagtanim kasi mga 8 years old, natutunan ko na ang pagtatanim. Okay. So, sa ganyang edad ko, parang naisip ko na kasi nasasayangan ako sa taba, magandang sanga, tapos pag abot ganyan putulin. Di sabi ko, paakyatin ko lang ito. Tapos alagaan ko to, sabi ng tatay. Puntahan mo ang tanim mo, tapos tanggalin mo yung mga sanga para magtagal ang buhay niya. Totoo namang magtagal. So sige, ikaw, sa inyo ganun, ang sa akin hindi. Subukan ko lang. Okay. So doon ko napatunayan na ang tatay ko sa unang harvest 20 kilos lang, samantalang sa akin 38. Sa edad ko pa yun, natatandaan ko pa. Tapos 12 years old. 12 years old. So tapos sa pangalawa hanggang dumami na ang bunga, sa 250 ko kapuno, naka 300 kilos ako samantalang si tatay nasa 150 lang. So yung parang tama na ang pag-iisip ko sa mga 15 years old, inulit ko pa hanggang ganyan at sinubukan kung alin sa dalawang paraan, ang pruning o hindi, ang may maraming bunga. So doon ko napatunayan. So hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses. So hanggang napatunayan kong magana, ngayon Hindi ka na talaga nag-pruning. hindi na ako Hanggang nagpo-pruning. ngayon, hindi Yes ka po. nag-pruning. Yan ang ano. Anong masasabi mo dun sa sinasabi nila? Kaya daw sila nagpo-pruning para humaba yung buhay. Yes, tama. Kasi ang ampalaya, kung lulan, kayang mabuhay siya hanggang 148 days to 50 days kung magtanggal ka ng sanga. Okay. Except lang sa grafted, kasi ang grafted matagal kasi patula ang ano niya. Ang sayon lang ang ano ampalaya, di ba? So except lang sa ganyan. Pero pag halimbawa Buto. ordinary lang, buto, kung mag-pruning ka, kayang mabuhay 148. Mga-depende sa variety. May variety naman na 112 to 120 days patay na. Wala na siya. So, kung ibang variety, kagaya sa nasubukan namin na itanim noon, yung Galaxy F1, 140 to 160 days, kaya siyang mabuhay sa mga panahon na yon. Pero, yung variety natin na ngayon ng Galaxy Max F1, hanggang 112 lang siya, hanggang 120. Depende sa panahon. Kung walang mga tinatawag nating bagyo, parang ayos lang, di ba? Sagutin mo muna, kuya. Walang problema. Baka buyer yan. Buyer nga. Buyer. Hello po, Ate Cory. Nandito po ako.
Ay hindi, dito sa farm na iwan. Iabot. Oh, ano mo lang sa anak ko, nandiyan ang anak ko. Tapos kausapin mo lang ate. May bisita ako. Oo, pero maganda ate, quality ang ating compare sa kanila. Oo. Sige po, kausapin mo lang yung anak ko diyan na nagdala. Okay, thank you. Okay. Buyer. At least ngayon tawag-tawag na lang Oo. Balikan natin yung pinag-uusapan natin. Okay, yung ampalaya na sinasabi nila kaya mo ipupruning para humaba ang buhay. Oo. Totoo naman yan Yes, daw. totoo, napatunayan ko. Napatunayan mo na totoo. Mas mahaba ang buhay niya. Pero ano ang disadvantage niya? Ang disadvantage niya, mataas ang buhay. Pero sa madali lang ang buhay niya. Pero ang number of kilo, marami. Mas madami. Mas madami compare sa ganyan. Tapos kung halimbawa, patasin natin ang buhay sa technique na mag-pruning, ang expenses natin halimbawa, ang sa inyo 160 days, ang sa akin 112 days. So yung 113 days pataas, so dagdag inputs ka, dagdag inputs ka pa. Tapos yung number of kilo nakuha ko, isang hektarya nasa 24 hanggang 27 tons, isang hektaryang ampalaya ay sa inyo hindi mo pang makuha. Kasi konti lang ang sanga, walang makakatulong niya magbigay ng maraming sanga. Kaya nga, ang practice ko hanggang ganito, lumipat ako sa ibang lugar. Kagaya ngayon, ito pa rin. So, ang importante doon, oo nga, matagal nga yung buhay, pero lalaki ang gastos mo kasi ini-maintain mo pa rin siya. Yes po, patuloy kang mag-insecticide, fungicide, foliar kung kinakailangan. Pero, hindi mo naman makuha yung dami ng kilos nang nakukuha mo doon sa hindi nagpupruning. Yes po. Sa itong sistema mong ito, kuya, gaano na katagal ito? Kasi ito, usapin ito ng sayo versus doon sa mga technician na tinuturo nila. Alin ang tama? Posibleng parehas tama, pero alin ang mas practical? Yung time na nag-umpisa akong nagko-content, sabi ko, pwede niyong gayahin ang strategy ko na nagpapadinding ng ampalaya. Pwede namang hindi, wala namang mawawala sa atin. Subukan nyo lang. Bilang isang farmer, ang habol natin, makakarami tayo sa ani, di ba? Ani, so doon ako napatunayan yung magpapadinding. So kaya yung practice ko, pinapatuloy ko hanggang lumipat ako. Basta, ito lang, bakit may basta? Kaya nating maibigay ang pangailangan nila. Kung hindi maibigay ang mga sapat na nutrients sa tanim mo ng palaya, pwede mo bawasan ng sanga. Ayun. Ay sa atin, pwede naman nating ibigay. Pero kung kaya mong ibigay, yun ang pinakamilaga. Bubunga din sila kung may suporta. Suportahan mo. Kaya siguro maraming bunga kasi nasusuportahan mo yung pangangailangan. Pati sa sili, sa talong, sa kamatis, ganyan din ako. Hindi ko tinatanggal ang mga suloy. Inalagaan ko sila hanggang lumaki at nagkakaroon ng bunga. Doon sa ampalaya, yung term mo na padingding, kasi nga, parang gumagawa ka ng pader. Yes po. Kasi nga, hindi ka nagpuprune. Tama. Side. Kasi yung isa, diretso lang, tapos doon sa taas lang magkakaroon ng canopy. So, sa'yo, doon sa baba pa lang, ganun na siya, kaya may dingding siya. Ganyan pa lang, pwede na natin, yung mga gasto natin sa padingding pa lang, pwede na makuha. Tapos sa gitna, pwede na natin sabihin tubo kung mahal lang. Pero pag mura, pwede natin sabihin na kahit sa gitna, pang gasto pa din. Kuya Jezreel, ang dami mong pinakitang picture sa akin. By the way, si Kuya Jezreel, no? Buti na lang na natuloy na tayo ngayon kasi 3 times na tayong nag-attempt. Una at pangalawa ay nandun ka pa sa Mindanao. Ang una. Ang pangalawa ay nandito na yung bago pa lang, yung tanim ko sa Tag-Araw. So ngayon yung pangatlo, finally, nagkita rin tayo. Yes. Ang dami mong magagandang pictures. Ang gaganda ng harvest mo, talong, nakita naman natin yung talong. Ang palaya, pati yung kamatis mo, ang gaganda. Ano ba ang sekreto? Bakit magician ka ba? Ba't ang gaganda ng mga tanim mo? Kaya share ko lang po sa mga viewers natin diyan na makatune in sa ginagawa nating content ngayon. Ano lang po, sir. Kaya siguro kahit mga bisita ko, nagawa nila ako ng account sa YouTube. Jezreel Palacio Crayon, nilagyan pa nila ng Amazing Farming. Kasi iba daw ang pag halalaman compare sa iba.
Mm. So bakit daw ganito sa kanilang hindi? Mm. So dahil meron akong tinatawag, hindi naman ako nakapagtapos sa pag-aral. Oo. Dahil farmer ang mga lulot at saka tatay ko, may natutunan ako galing sa kanila plus sa mga theory. Tapos ina-apply ko. Then ako na mismo ang gumagawa ng experiments kung halimbawa alin ba ang pinaka magandang i-apply kung natutunan sa panahon ng tag-ulan, kasi iba sa tag-araw, iba din sa magkaiba. Magkaiba. Iba ang ating, halimbawa ako sa tag-ulan, iba ang mga fungicide na ginagamit ko kaysa tag-ulan. Tag-init. Okay. So sa tag-ulan, nagamit ako yung nabanggit natin kanina. Oo. Kuya, sige, sagutin mo, buyer ulit to. Kasi dyan na po. Ayos lang. Dami nating... Magkano po. Okay, walang problema. Ang talong, magkano ang talong natin dyan? 1.5 mo naman. Ay, konti lang man yun eh. Sige. Hindi naman. Pwede mo pa yan ng 1.6. Sige ate, thank you. Okay na, 1.5. Okay lang yun, okay lang yun. Ay, inulan tayo, alam mo naman, binagyo tayo, di ba? Sige ate, ano na lang ito na lang masabi ko dahil may bisita pa ako, ano na lang. Sabihan mo yung anak ko na mamili sila ng mga gulay na pwede diri, ha? Sige po. Sitaw, yung mga maganda, sige. Lahat na meron ka, pwede. Ang galing din ni Kuya. Alam mo Kuya, hindi ka lang magaling na farmer, magaling ka rin mag-negotiate sa customer mo, sa kliyente mo. Ano naman ang ating... Hinahagil mo rin yung presyo, no? Hindi ka papayag na babarating ka lang. Kasi kawawa naman. Alam mo, may content ako, sir, no? Parang kung tingnan natin, matatawa ka. Sa tagal ko ng pagtatanim ng mga gulay, sa tagal ng panahon, hindi ko pa nasubukan na bumagsak ang presyo ng fertilizer. Hindi ko pa nasubukan bumagsak ang mga insecticide, fungicide. Pero ang tanim namin ay palagi. Kaya nga, kung magdala ako ng kalakal din hirit ako kung pwede. Kasi kita naman natin ang ating mga gulay na binabagsak ay maganda, di ba? So kung halimbawa ang update is 1.4, pwede natin hiritan 150. Di ngayon 150, okay na ako. Nakuha. Galing, no? Ganun lang, no? Ganun kabilis kasi suki mo. Bigayan lang kumbaga. Ayan. Tapos, nagpapabili ka ng ibang gulay. Para ibenta mo dito sa para taas. sa mga halimbawa, may mga reject tayo, yung mga bunga na sa puno. Yan, mura lang man. So may maano tayo. Kasi tutubo naman po tayo na kayang masagot kung halimbawa ilang tao. So ang sahurin natin linggo-linggo din kaya namang masagot diyan. Sa tubo ng gulay. So nagpunta doon sa bagsakan, nagdala ng kalakal. Nagdala ng magandang kalakal. Kukuha ngayon ng ibang kalakal doon, dadalhin dito. Yung mga wala ko din Nung wala ka dito, yung ibang gulay na wala ka, ibebenta diyan sa taas, yung nakita natin kanina pagdating yung mga natin. gulay bagyo. Ayan, so mabebenta, makakatulong din pangpasahod ng mga tao. Yes po. Malaking bagay po. Okay, balikan natin Kuya yung usapan natin kanina. So nabanggit natin kanina, iba ang fungicide ko sa tag-ulan. So tag-araw. nagamit ako sa tag-araw, mga mangkusib lang, mga ano lang siya, mga kontak lang. Pero sa tag-ulan, systemic. Kasi alam na natin na pag systemic, pag ina-apply natin fungicide, kahit di nilang banda natatamaan, ang protection niya hanggang ugat na, di ba? Pag halimbawa kontak lang ang herbicide natin, yung tag-ulan, yung matatamaan lang ang may protection. May protection. So ang hindi natatamaan ay wala. Okay. So yun po ang advantage kung may alam tayo sa tamang paggamit ng mga fungicide kung kailan husto. Tapos nabanggit mo kanina na 'di ba bukod doon sa traditional, yung talagang natutunan mong skills sa lolo mo, sa tatay mo, and at the same time mahilig ka ring mag-attend ng mga training. Tapos pagsasamahin mo 'yon, then gagawa ka ng sarili mong idea, experiment. Para mapatunayan natin kung alin ba. Kasi ang hinahanap natin na parang halimbawa hindi tayo mahirapan, di ba? Kasi mahirap na 'yon kung magtanim tayo tapos walang alam. Palagi lang tayong magtatanong sa mga kung kailan natin gamitin yung mga produkto na to. So kaya ako sumali sa mga malalaking mga seminars, mga farmers, parang matuto ako kung kailan ang pinakamahalagang panahon sa paggamit ng mga produkto na to. Lalo na sa foliar, ano ang pinakamainam. Mas importante na alam natin. Kasi alam niyo yung pagdating ko din
may mga farmers pa akong naabutan banda dyan sa iba, ang talipa, kahit ganitong oras ng spray na sila. So yung malinaw. tinanong ko, anong tinitira nyo? Sabi niya foliar. So hindi na mapakinabangan. O akala mo nakakatulong sa tanim mo, pero lalo pag masisira ang tanim mo kasi sobrang init, nag-spray ka. Tapos foliar pa. So ang pinakamainam, hapon or umaga. Yung bukas pa ang mga estomata sa ating mga tanim. So madali lang natin silang malalaman kung ay ang ano nila ay bukas pa. Halimbawa may hamog, yung basa pa ang dahon, pero tuyo na, naka-close na. So ibig sabihin hindi na sila kumakain, hindi na pwede. Hindi na ma-absorb. Hindi na ma-absorb. Kuya, bakit ang daming bunga ng halaman mo? Dahil siguro sa mga nasunod natin ang tamang protocol. Tamang protocol. Dahil naibigay natin ang mga sapat na nutrients. Pakita mo nga, kuya, yung ampalaya mo na ganito kalaki. Pakita natin. Ayan, pakita natin sa camera. 1/3 isang ampalaya lang. 'Di ba? Nakunan mo. Kuha mo si kuya. Buong ganito niya. Ayan, paano mo napalaki ng ganyan kalakihan, kuya? Sa mga ano lang siguro, mga organic at saka sa mga foliar na pinaghalo-halo natin. Kasi may usapan kami sa Bisaya, yung NPK. So kung sa salita naming Bisaya na apay kulang, kaya kung ano pa ang kulang. may kulang pa. May NPK. kulang pa. So binigyan ng meaning ang NPK na apay kulang. So ibig sabihin, na apay kulang NPK, nitrogen, phosphorus, potassium lang. Tapos alam natin na ang tanim ay nangailangan sa 16 na balance ng sustansya, di ba? Yes. Saan natin hanapin ang iba? Kung triple 14 lang, unit 16 lang. Kaya nga pinaglahok-lahok ko ang mga foliar, mga fertilizer sa isang dilig lang. Sa isang pagdidilig lang ng pinagsalo-halo ko, di ba? Nabanggit natin kanina. Para po lahat ng mga nutrients na available sa mga fertilizer doon mapakinabangan sa tanim. Hindi naman natin alam na marami pang mga organism na makatulong, mga micronutrients na makukuha sa ating tanim sa lupa. Hindi naman natin masabi. So dahil siguro sa naibigay natin ng sapat, kaya siguro nagbunga ng marami at saka maganda at malaki pa. Ganyan siguro. Yun lang siguro ang masabi ko. Kuya, sa negosyo mo, kasi 'di ba, yung pinagdaanan mo masalamiot din, na nandun ka sa sarili mong bayan, maganda ang tanim mo, pero may challenge at nalugi ka, lugi, at nag-decide ka na pumunta dito sa Luzon. Okay, ano ang natutunan mo dito sa Luzon? Ano pa din, ang nanuhan ko lang din kasi yung practice ko doon, wala lang pinagkaiba din Parehas lang. Kaya nga nagka-interest ko din una, malawak ang market. Malaki ang Tapos, market. kung i-compare natin ang mga price sa mga harvest natin, sa amin ngayon, may update ako, 35 lang ang talong ko, samantalang din magkano? 150 per kilo? 30 times 5. So, kung makaka-harvest lang ako ng, halimbawa, pag dumami, 1 tonelada, o 5 tonelada na ang kailangan ko doon. Ibig sabihin, kung yung laki ng lupa mo doon na 16 hectares, meron ka dito, ang daming pera nun. Tapos doon din to nakasanayan na pag magdala ka ng mga produkto mo sa sa susunod pa ang bayad. Pero din once na maibaba mo sa sasakyan, Cash na diretso. Yun po ang kagandahan. Kasi maraming tao, malawak ang market, kaya kung isa kang farmers, mas piliin mo yung maraming tao. Ibig sabihin, maswerte pa pala ang farmer ng Luzon. Maswerte sila, pero sa nakita ko sa iba din Hindi sila kasing galing ng farmer ng Mindanao. Hindi naman, magaling naman sila. Okay. Nasasayangan lang ako pag halimbawa dumaan tayo sa papunta doon. Maraming mga malalawak na lupain na pag nangyari sa mga sayang lang Tiwangwang. langwang lang tanim. Sayang naman. Dapat natatamnan niyo mga yun. Sa amin nakapunta ka sa Mindanao. Di ba? Kaliot kanan, tanim. Tanim lahat. Kung may saging, may punong niyog, sa ilalim saging. Sa ilalim saging, kamote. Pero din naku, damo lang. Damo lang lahat. Kambing lang ang nakakinabang. Sayang naman, no? Di ba? So, kung usaping negosyo, ikaw ay magaling na negosyante rin. Hindi ka lang basta farmer. Dahil mana na siguro namin sa nanay namin at tatay, yung pagdala ng gulay sa bagsakan, tapos nag-finance, nabili. So masaya na kami kung may tubo kami bawat kilo, kahit 2 pesos okay na. At least meron araw-araw, di ba? Ganyan lang. Simple lang. Kasi kung halimbawa magtaasan mo pa ang mo ay matagal kaysa
palaging sariwa, kunti lang tubo, palaging ang tubo. Di baling meron. konti yung tubo, basta laging sariwa, Yes po, maganda. oo. Mabilis, Oh, mabilis, mabilisan. mas mabilis. Yung pabilisan, pagdating ng 1 month, malaki na yon. Oo. Oo nga. Yun ang sekreto. Huwag Yan. kang masyadong gustong mataas lagi. Okay. O yan. Kuya Jezreel, nangangarap ka ba na balang araw babalik ka sa Mindanao para balikan yung farming mo, yung negosyo mo? Kasi hindi lang basta farmer si Kuya Jezreel nag-finance ka na. Oo. Diba? Tinutulungan mo na yung mga farmer. Yes po. Binibigyan mo na ng puhunan. Oo. Kinukuha mo na yung produkto nila. Ikaw nang nagdadala sa Cebu. Mm. Bire mo Cebu pa Yes po. from Mindanao to Cebu, Mindanao, Visayas. yung town, yung city ninyo. Pagaden City. Oh, bire mo from Pagadian City, no? Dadalhin pa niya sa Cebu. Yes po. So malaki na yung negosyo mo, kuya, 'di ba? Oo. May mga sasakyan ka, may Yeah. mga property ka. Nawala lahat 'yon. Nawala sa isang iglap lang. Sa Yung isang time na iglap nagka-pandemya. lang. Oo. Nangangarap ka ba na may balik lahat 'yon, yung nawala sa iyo? Kung ipinagkaloob ng ating pong may kapal. So, sa akin masabi ko, kung ano mang meron ako, kung daw na ako. Yun lang. Patustusan ko lang ang mga pangailangan sa pamilya. Tapos ang anak natin, tuloy natin sa pag-eskwela. Yun lang. At yung partner mo dito ay hindi mo naman kilala nung una, 'di ba? Nagkita lang kayo sa online, ganyan, 'di Yes ba? po. Kumusta naman siya? Mabait naman siya? Maganda Okay, ba siyang kanegosyo? Okay naman. Nakatulong ba siya sa iyo? Yes po. Yung pagsama namin wala. May mga trials kami yung sa umpisa. Pero okay naman kasi sabi niya, yung isang nawala din hindi niya hire. Parang kabuti lang, sisibo lang pag Umpisa. Oo. So, umpisa lang. so, dahil parang pinagbintangan nila ako patungkol sa mga ganito, ganyan. Ay sabi ko, hindi naman ako masilaw sa pera. Marami naman ganing mga industry na pumunta sa akin tapos magbayad para maipopromote ang kanilang produkto. Hindi ko naman itinatanggap. Ang sabi ko lang sa kanila, gagamitin ko lang kung mapatunayang maganda, walang problema, ako na mismo ang mag-share. Yun na lang, okay na para sa akin. Yun lang ang ako sa kanila. Okay, Kuya Jezreel, last word sa audience natin. Okay, so sa lahat ng mga subscriber ni Sir Badig, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sana po mapuntahan nyo ang aking munting YouTube channel. Kasi munti pa po. Munti kumpara doon sa farm mo sa Mindanao. Pero napakalaki nito. So, yun po mga ka-farmers, sana po hindi po kayo magsawang magsuporta. At saka sa akin, sana niya mabisita ninyo. Yan lang po ang mano ko sa inyong lahat. Oo, so pwedeng bisitahin si Kuya dito sa farm. Andito po tayo sa anong barangay to? Sa Bawan? Barangay San Roque, Bawan, Batangas. Ayan, Barangay San Roque, Bawan, Batangas. Ang farm niya ay nasa harapan lang ng Barangay Hall or paaralan. o paaralan ng San Roque. Yes po. Ayan. Okay, so kung may mga katanungan man kayo, huwag kayong mahiyang comment. Pwede natin sasagutin. PM nyo lang. Ayan. Thank you. Sir, thank you so much. Thank you so much. Ang dami God ko natutunan bless sa iyo. din. Thank you so much din. Yung ino-idolo ko sa wakas. Langit ko na. Thank you. Kuya, malit lang to. Merienda lang. Salamat po. Pangpakain. Gusto ko sana yung tinola. Pag tinula, ganito. Okay. Ang So, laki. mga 5, hindi naman masira kahit 2 linggo. Yan. Yun. Okay, dagdagan mo pa. Ito. Yan. Yung 2 na yung magkasunod. Ayun. Yung isa sa baba, pwede. Ito, sir? Oo. Kaya pa to? Sige. Ayan. Okay. Ayun. Masarap ang ano natin. Thank you so much. Yan. Tara, kain tayo. Ano siya? Bayoin? Bayan. Kilala mo yung bayan? Nag-like mo na rin eh. Na-try mo na to? Hindi pa. Ayan. Ito, pinamimigay ko lang. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.